Kailangan ng Pilipinas ng mga 10 hanggang 15 taon bago ito makapag-produce ng langis at gas mula sa mga reserba malapit sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARMM, ayon sa isang opisyal mula sa Department of Energy. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Aminado ang Department of Energy, DOE, na aabot ng 10 hanggang 15 taon bago makapagsimula ang Pilipinas na makapag-produce ng langis at gas mula sa reserves ng bansa malapit sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARMM. Nabatid na mula noong 2024, nagsimula nang tumanggap ang DOE ng mga bid para sa petroleum exploration sa 3 itinalagang lugar sa Cotabato at Sulu Basins. Ayon kay DOE Director Rhino Abad, masisimula na ang mga kontrata para sa mga proyektong ito at ang Mindanao, partikular na ang mga lugar na nakaharap sa Malaysia at Indonesia. Gayunpaman, sinabi ni Abad na aabutin pa ng 5 taon para sa exploration phase at karagdagang 5 taon para sa development bago magsimula ang produksyon. Ang Department of Energy, DOE, at ang Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao, BARMM, ay naglunsad ng unang conventional energy bid round para sa BARMM noong February 26, 2024, pagbubukas ng rehiyon sa petroleum and coal exploration, ayon sa opisyal na website ng BARMM. Ang inisyatibo na ito ay naglalayong magamit ang likas na yaman ng rehiyon at itaguyod ang paglago ng ekonomiya, 4 na paunang natukoy na mga lugar, PDA, sa loob ng BARMM ay inaalok para sa investment, exploration, development, at production. Ang bid round ay nakakaakit ng interes mula sa parehong lokal at internasyonal na mga kumpanya ng langis at gas, kabilang ang mga nagpapatakbo sa Pilipinas. Nag-alok din ang DOE at MNRE ng mga lugar sa Northwest Palawan at Southern Cebu para sa exploration at development ng petrolyo, bilang karagdagan, ang isang groundbreaking bid para sa native hydrogen exploration sa gitnang Luzon ay inilunsad din. Habang hinihintay ang mga proyektong ito, ang gobyerno ay nag-iisip ng mga pansamantalang solusyon tulad ng fuel subsidies upang matugunan ang kasalukuyang pangangailangan sa energy. Samantala, inianunsyo rin ng Bangsamoro government ang kanilang plano na mag-explore ng coal sa Kapay at Taguluhan sa Lanao del Sur, na may kabuuang lawak na 14,856 na hektarya. Sa mga tuntunin ng petroleum exploration, ang Pilipinas ay nananatiling underexplore dahil halos 10% lamang ng teritoryo ng bansa ang may viable data, ayon kay GeoExpro, isang publication sa industriya ng energy. Habang nananatili ang mapanghamon, ang demand ng energy ay inaasahan na magpapatuloy sa landas ng paglago nito. Ang tunay na GDP ng Pilipinas ay tinatayang $422 bilyon sa pagtatapos noong 2023. Ang pagkakaroon ng mas mabilis na lumaki kaysa sa iba pang mga ekonomiya sa Timog Silangang Asya noong 2023, na nagtatapos sa taon na may 5.6% na rate ng paglago, maaaring asahan ng Pilipinas ang isang katulad na malusog na pananaw sa paglago para sa 2024, ayon sa isang pagsusuri ni McKinsey sa pakikipagtulungan sa economics ng Oxford. Ang Natural Gas Development Plan ng DOE ay inilabas noong 2022 mga proyekto na kailangan ng bansa ng karagdagang 25,265 megawatts ng baseload na kapasidad ng power sa pagitan ng 2024 at taon 2040. Around 50 local and international oil and gas exploration and production companies, including those foreign companies operating in the country,
dumalo at nagpakita ng interes sa pakikilahok sa pagbid para sa coal, petroleum, and native hydrogen exploration at development sa Pilipinas at ang Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao BARMM. Samantala, plano ng Citicorp Renewable Energy Corporation, CREC, na gumastos ng 9.6 billion pesos upang makabuo ng isang 80 megawatt wind farm in Pangasinan. Sa isang pag-file sa lokal na bourse, sinabi ng kumpanya na ang unit ng Citicorp Wind Energy Corporation, CWEC, ay naglalayong makumplito ang proyekto ng lakas ng hangin sa unang 3 buwan ng 2028. Ang pag-unlad ay isa sa mga nanalong bid sa pangalawang wave ng Green Energy Auction Program ng gobyerno noong 2023. Inaasahan ng proyekto na magbigay ng malinis na mga pagkakataon sa kuryente at lokal na trabaho sa panahon ng pre-construction, konstruksyon, at mga yugto ng pagpapatakbo. Bilang karagdagan, naglalayong bawasan ang pag-asa ng Pilipinas sa fossil fuel energies at mapagan ang mga epekto sa pagbabago ng klima, sabi ng CWEC. Noong October 2024, nakipagtulungan ang CREC kasama ang Singapore na nakabase sa Levanta Renewables, na sinusuportahan ng Global Investor Actas, para sa pagtatayo at operasyon ng mga onshore na proyekto ng wind na may kabuoang kapasidad na 375 megawatts. Sa kasalukuyan, ang naka-install na kapasidad ng grupo ay 285 megawatts mula sa 10 mga pasilidad ng solar power, but it was bullish about growing its portfolio to 5 gigawatts, GW, by 2028. Bago matapos ang taon, inaasahan ng CREC na matumbok ang unang kapasidad ng gigawatt. Habang hinahabol nito ang mas maraming nababago na mga proyekto ng energy, sinabi ng CREC na magbibigay ng kasangkapan ito sa mga solar na pasilidad na may mga sistema ng imbakan ng energy ng baterya, BESS.